Viral po ito mga kababayan, ex-marine. Nako po, galit na galit po kay Boying Rimulya. Itong bagong ombudsman, merong mainit at talagang matapang na mensahe. Pakinggan nyo po mga kababayan, galit na galit po siya. Kayo na po ang bahalang mag-react po dito. Ito na po. Upon ang inyo pong Kuya Ed. Paalala lang muli. You will never find the justice in the world where criminals make rules. Huwag mong kalilimutan ang salita nito, Mr. Rimulya, na turingan ka pa namang Jesus na pangalan. Dinadakila, nirirespeto, niluluwalhati at iginagalang. But sometimes, your name have the big complicated condition and situation. Ang Jesus na kinilala ng mga Nako, mga kababayan, nakakagulat po ang kanyang mensahe. Nakakagimbal po ito. Nagre-react lang po tayo mga kababayan ha. Sunod-sunuran yan kay Bangag. Kung sabihin ni Bangag na tatalon yan sa banging, kung sunod-sunuran yan kay Bangag. Kung sasabihin ni Bangag na tatalon yan sa bangin, di magdadalawang isip na tatalon yan. Nako po mga kababayan. Simulan na panay content. Ayan, sinasabi nila puro ngaw-ngaw daw si ex-marine, wala naman daw ginagawa. Pero tignan nyo po ito, meron siyang sasabihin na ikagugulat nyo. Ito po. Na Katoliko ay hindi ang Jesus na inaasa. Yan mga kababayan, talagang ano daw, kayo na humusga. Napakalayo ng Jesus na itinuring para luwalhatiin sa Jesus na ipinakikita mo ngayon. Nako, mga kababayan, si Jesus daw matuwid, pero itong si Crispin Jesus Rimulya hindi matuwid. Grabe mga kababayan. Pagkat ikaw ay isang asong ulod. Nako. Walang pagpipitagan, respeto at paggalang, kundi kaplastikan at kahudasan. Nako po. Mr. Rimulya. Mr. Rimulya. Nako po. Nakagulat ito. Your position in ombudsman will tell you without credibility and respect. Nako po. Because why? Alam ka na nakin. Alam na namin kayo. Alam na namin ang mga planong ito. Nako po. But the way it was, we have to confirm it with the rightful decision when the word of all the people in our republic, as the people and the nations of this country shout that the time will end together with your goddamn president. Nako po mga kababayan, may banta po ito. Baka sinasabi nila mga kababayan talagang merong mangyayaring syempre mga marine po ito mga kababayan. Malamang people power, may coup na mangyayari. 'Di ba nagsalita na rin ang AFP na sinasabi nila matatag daw ang AFP. Hindi po papaapekto sa mga nangyayari. Hindi nila papaapektuhan itong politika sa korupsyon. Nagsabi na rin po yung Department of National Defense na si Teodoro ba ito, mga kababayan. Matatag daw pero marami po sa mga bumubuo ng kilusan, may nag-leak po na mayroong group chat ang mga general na may pinag-uusapan pero sinabi po ng AFP na matatag. Pero kay kuya na ex-marine, talagang meron siyang binabanggit dito, mga kababayan. Sooner or later,
This is not a promise, but this is to compromise you. Together Grabe. with your leader, Hala ka. your company, and your group Naku. who destroy the image of my country, Naku. traitoring my people, Naku. and traitoring my loved ones. Naku po. Matindi. This is the last stage Naku. and call. Naku. Mr. Rimulya, Hala ka. don't take your chair or else. Naku. Galit na si Kuya. So help me God. Naku po. Mga kababayan. Paalalang muli sa iyo, Mr. Rimulya. Naku po. Bayan, magandang hapon. Ang inyo So yan, mga kababayan, sinabi ni Kuya, o nang sabi dito, saludo kami sa iyo, Kuya Ed Lagman. Tama yan, sir. Pangalan lang, pero hindi ang kaugalian. Isang pagsipala ang pagpangalan sa kanya, hindi naman naturuan ng tamang asal. You are right. Go, Kuya Ed. Jesse Ordonez, tama po. God bless po, Allah ka, mga kababayan. Walang rules kasi, puro drugs, Allah ka. Grabe yung mga comment nila dito, mga kababayan. So, check pa natin yung mga ibang mga ano dito. Subukan ka lang ito, mga kababayan. bayan ng Kuya Ed, para malaman nyo, may isa kaming tropa ng Marines mula sa grupo ng security detail na nagpahayag ng katotohanan tungkol sa mga transcript ng mga basura, kung saan kinuha at kung kanino dadalhin. Ito bayan ay hindi mapapasinungalingan, at ang pangamba ng Senado tungkol sa kanyang buhay ay para lamang nakipagbiruan. Paalalang muli sa mga nagnanais makialam at pumapit tungkol sa kung ano ang katotohanan para sa aming kapatid at kasama sa Marines. Huwag niyong biruin ang sarili niyo, dahil handa po kami makipagpatayang proteksyonan lang ang aming kasama. So yan, mga kababayan, handa daw nilang protektahan ang kanilang kasama. Handa silang tulungan itong kasama nilang Marines. Salute, sir, para sa aming mga kafgu. Handang tumulong para sa katotohanan at para sa bayan. Naku, pati mga kafgu. Mabuhay ang Marines. Di po tayo loyal sa tao, kundi sa posisyon. Maraming kumakalat. So yan, matindi ang mga nangyayari, mga kababayan. Daming content ni Kuya Ed dito. Ito po. BBM, kapag nag-apekto na o na-execute na yung pinirmahan mo, nang hindi mo alam kung ano ang apekto sa ating bansa ng pangingialam ng Amerika. Kapag naramdaman na ng taong bayan at ng ating bansa ang ginawa mo, pagtatraidor na naman. Yan, mga kababayan, talagang binabanatan po si BBM dito. Ano bang sinasabi niya dito si Kuya Ed? Ito pa po si Kuya Ed, ano pa? Malapit na, ito po. Ito po, mga kababayan, may music kasi eh. Hindi pwedeng may music dito. Ito si Kuya Ed, ito po. Tignan mo rekto. Tignan mo ang ginawa mo. Iba na ito, mga kababayan. Talagang matindi yung kanyang mga... Ito po, check nga natin. Talagang malupit si Kuya Ed. Ulitin nga natin, subukan ka lang. Ito po, mga kababayan. Bayan, magandang hapon. Ang inyo pong Kuya Ed. Paalala lang muli. You will never find the justice in the world where criminals make a rules. Nako po, delikado. Huwag mong kalilimutan ang salita nito, Mr. Rimulya, na turingan ka pa namang Jesus.
na pangalan. Dinadakila, nirerespeto, niluluwalhati at iginagalang. But sometimes, your name have the big complicated condition and situation. Ang Jesus na kinilala ng So yan mga kababayan, binabanatan po talaga si Ombudsman Remulla dito. May sound kasi hati-hatiin lang natin. mga Katoliko ay hindi ang Jesus. Yan mga kababayan, yung pangalan daw na Jesus ay hindi pwedeng ikabit doon sa pangalan ni Boying. Dahil si Jesucristo ay matuwid at walang kasalanan at perpekto. Pero si Remulla, nako po mga kababayan, makasalanan. Ito sinasabi Na inaasan mo. Diba mga kababayan? Napakalayo ng Jesus na itinuring para luwalhatiin sa Jesus na ipinakikita mo ngayon. Nako po. Sapagkat ikaw ay isang aso, Nako. isang asong ulod, Nako po. walang pagpipitagan, respeto at paggalang, kundi kaplastikan at kahudasan. Nako. Mr. Remulla, Mr. Remulla, Nako mga kababayan. your position in ombudsman Nako. will tell you without credibility Alak. and respect. Nako. Because why? Alam ka na natin. Nako. Alam na namin kayo. Nako po. Alam na namin ang mga planong ito. But the way it was, we have to confirm it with the rightful decision when the word of all the people in our republic, as the people and the nations of this country shout that the time will end together with your goddamn president. Ayan mga kababayan. Nako po, yari. Galit na galit si Kuya Ed dito. Ex-marine po ito. I don't know, you are right. Nako. Go Kuya Ed. Tindi na mga... Grabe ito mga kababayan. Matindi ang mga banat ni Kuya Ed. Sooner or later. Nako. This is not a promise, but this is to compromise you. Nako po. Together with your leader, Ayan. your company, and your group who destroy the image of my country, traitoring my people, and traitoring my loved ones. So yan mga kababayan. So yan po ang nangyayari. Talagang si Kuya Ed may sinasabi kay Boying. Tignan nga natin ang sagot ng ano dito. Anong sagot ng AFP? Ito po mga kababayan. I-check po natin ang sinasabi ng AFP. Ito po mga kababayan. Galing po ito sa check po natin. Check po natin yung ito po. Check po natin. Wait lang mga kababayan. Ano natin ito sa inyong yan. Check po natin ha. Saglit lang mga kababayan. Ito po sinabi ng AFP sa kapulis. Kung may coup. Ito sinasabi nila para malaman nyo po mga kababayan. Talagang meron po talagang matinding nangyayari na hindi natin alam. Ito mga kababayan, tignan nyo po ito para po meron kayong idea ano po ang situation ng kapulisan. Kasi hindi naman tayo gumagawa ng fake news dito. Kung totoo na may kudeta o ito'y gawa-gawa lamang.
Check nyo po ito ha, para po meron po kong idea at informasyon na kumusta ang lakas o kumusta ang status ng AFP at Philippine National Police. Ito po mga kababayan, check nyo po ha. Tanggalin lang natin yung ano dito, yung ito po, saglit lang po. Alisin lang natin yung ads. Ito. Malalaman nyo. Ito po ang sinabi ng AFP. Ito po. Yung kapulisan po. Ito po. Watch. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General. Not under my watch. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa umano'y nilulutong kudeta laban kay PBBM. Tinabla rin ng PNP ang panawagang bawiin na ang suporta sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. May panawagan sa mga sundalo, pulis at reservist na kumalas na kay Pangulong Bongbong Marcos at pababain siya sa pwesto sa gitna ng isyu ng korupsyon kaugnay sa mga flood control project. Tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas! Sa mga kilos protest. So yan mga kababayan, sinabi po ni Browner, not under my watch. Ito kasi mga kababayan yung mga rumors na merong coup na magaganap. So sa mga rally po kasi ng mga nagdaan, marami pong mga retiradong mga general, mga marines, sundalo, ang nagpahayag ng sama ng loob at frustration sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno, na talagang harap-harapan na panggagago ng mga politiko na buhaya. Tapos wala namang nangyayaring hulihan, mukhang may pinagtatakpan. Kaya yung mga retired general, marines, kahit anong mga pulis, sundalo na nag-resign pati, talagang nagsilabasan sila. Kaya merong ugong-ugong na merong coup na nangyayari, coup plot laban kay Meme M. Noong September 21, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa marcha sa Gate 4 ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. O, kita nyo mga kababayan, marami palang pumuntang mga retired general, mga pulis, mga retiradong sundalo, mga kababayan na naglabas ang sama ng loob. Grabe ano. Una nang inamin ni AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang retiradong general para bawiin ang suporta kay PBBM. O, kita nyo mga kababayan, umamin pala si AFP Chief Browner na may lumapit sa kanya na mga opisyal. Yung mga retiradong general na kumalas na sa suporta kay BBM. Nako po, ito check nyo po. Check po natin. Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang retiradong general para bawiin ang suporta kay PBBM. Sa POCA Forum, sinabi ni Browner na tila katulad noong EDSA 1 at EDSA 2, lumakas ang pagkalampag sa militar. There were some recruitment activities, so to speak, of, sad to say, some of them retired officers of the AFP trying to reach out to the younger officers. Kita nyo? May mga retiradong opisyal pala ng AFP, mga general na lumapit kay Browner. Pati yung mga batang mga sundalo opisyal na kumalas na kay BBM. Naku po, meron talaga ano. Trying to reach out to the commanders, reaching out to me even, no? And convincing us to intervene. Kita nyo po. Kinukonbinsi sila na mag-intervene na sa nangyayaring gulo at korupsyon dito sa gobyerno natin. Kasi nakikita nyo naman, 1.7 trillion binulsa ng mga buhaya. Tapos ngayon, walang nangyayari.
pati itong ombudsman, ang hinahabol si Sara Duterte. Imbis na yung mga buhaya sa flood control ang hahabulin at ipakulong, ang hinahabol si Sara. Di ba mga kababayan? Kaya itong mga sundalo na retirado, mga army, mga batang opisyal, lumapit kay Browner na hiniling na umalis na sa suporta sa gobyerno. Pero sabi niya, not under my watch. Hala ka, mga kababayan, talagang meron talagang naniligaw, no? Through several means, no? Maaring through even, no? And convincing us to intervene through several means, no? Maaring through a coup d'etat as written. O, kita nyo, maaring true means or kudeta or coup laban sa gobyerno para wakasan at magpalit ng gobyerno para mawala na ang mga korap na politiko na nandyan sa posisyon ngayon. Naku po mga kababayan. Sabi ni Browner, not under my watch. Meron talagang lumapit sa akin na mga retiradong opisyal na mga general. Hala ka, mga kababayan, meron talaga, no? A military junta in order to come up with a intervene through several means, no? Maaring through a coup d'etat as written, a military junta in order to come up with a reset for the entire Philippine society. Isipin nyo mga kababayan, meron talagang mga retiradong general na gustong i-reset ang government. Kasi naman, 3 years na korupsyon, walang nakikitang hustisya. Kaya galit na galit ang mga retiradong old guard na talagang umamin si Browner na may lumapit sa kanya. Nako po. Or withdrawal of support. Pero pinabulaanan ni Browner na may nilulutong kudeta laban sa Pangulo. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito at tinanong niya mismo ang Pulitzer awardee na nagsulat ng artikulo kung saan si Browner pa mismo ang kinukot umano nito. If you're referring to me, then I can tell you directly that I did not talk to any religious group. I did not plan a coup d'etat with the Secretary of National Defense directed by the CIA. Giit pa ni Browner, Grabe, no? Kumbaga, yung ganito kasama ang CIA, no? Iyon sinasabi ni Browner kumbaga parang merong nagsulat ng article nang tinutukoy si Browner na nagpa-flat ng coup. Yun ba yun mga kababayan? So pati CIA kasama na. Naku po mga kababayan, napakadelikado ito kung totoo ito. tinuturing ang coup rumors na litmus test sa mga sundalo. We had this experience twice already, but look at where it brought us. We are still here. So we believe that a military intervention in any form is not the solution to the things that we are now experiencing in our country. Sa hanay naman ng PNP, hindi raw kailangan ng loyalty check. Sa akin, wala pa namang kumakausap, as well as my staff, as well as the commanders, and even the regional directors, kasi yan ang mga pinaka-importante, whether civilian and or retired armed forces or Philippine National Police officials. At sakali mang mangyari ito, pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it and what's the basis. sapat na raw ang sinabi ni PBBM na siya mismo nais nang mapahinto ang korupsyon. O yan mga kababayan, gusto mo ngang mahinto yung korupsyon, wala namang nakukulong. Pagka may pag-iimbestiga na tumutukoy kay Saldico at kay Romualdez,
hinaharang. Yung witness si Marcoleta, hinaharang. Si Gutesa na Marines. Sino hindi magagalit kay Ping Lacson at Tito Soto na pwede nilang bending dalo si Erwin Tulfo. Ngayon, naging acting chairman ng Blue Ribbon. Anong alam niyan, mga kababayan? Nako po. Yari. Kaugnay nito, nakalatag na ang plano para sa panibagong kilos protesta na ikinakasa ng iba't ibang grupo sa November 30, Bonifacio Day. Planchado na rin daw ang seguridad para hindi na maulit. Ayan mga kababayan, malawakang rally. Nako po, at napipintong COP na plano ng mga retiradong general, mga pulis, mga Marines, Scout Rangers. Nako po mga kababayan, malawakang rally. Malapit na po ito. Diyos ko Lord, sana wag magkagulo. Sana magkaroon po ng peaceful rally at hindi na maulit ang nangyari sa Menjola na may na mga namatay, may nagbatuhan, putukan, basagan ng muka, takbuhan, nakawan. Nako po mga kababayan. Ito na po ang sinasabi natin. Pag walang, marami pong mga magagalit people power na naman. So mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po. Wonders Philippines. I-share nyo po ito mga kababayan. Salamat.